Balita mula sa Gaza. Kasunod ng inilabas na video ng militanteng grupong Hamas, napapayagan lamang nila na bigyan ng tulong ang mga hostage kung ititigil ng Israel ang pag-atake. Pero sinagot pa rin ito ng Israel ng gunfights at airstrikes na ikinasawi ng halos 70 katao, kabilang na 56 na sibilyan na nakapila lamang sa isang aid distribution site sa southern Gaza City ng Khan Yunis. Ayon sa Israeli Army, ang kanilang mga pinakawalang putok ay mga warning shots lamang at hindi umano nila alam na magreresulta ito ng casualties doon. Samantala nasa 20 katao naman ang naitalang nasawi at 100 ang sugatan nang magpaputok ang puwersa ng Israel sa Zikim border ng Northern Gaza. Sa iba pang balita, sa ika-80 taong anibersaryo mula nang maganap ang Hiroshima bombing noong World War II, muling inalala ng mga residente ang kalunos-lunos na pangyayari sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal at bulaklak. Nagtipon-tipon ng mga estudyante, kaanak ng mga naging biktima at mismong survivors sa mga buhay pa ng mga gusaling nasira at naging marka na ng kasaysayan noong panahon ng digmaan. Sa talumpati ni Hiroshima Mayor Kazumi Matsui, paalala nito na manatili pa ring alerto dahil sa kaliwat kanan pa rin ang mga nagaganap na digmaan sa mundo, kabilang na ang muling pag-arangkada ng Russia sa pagsakop sa Ukraine. Gayun din ang mga kaganapan sa Middle East na dapat ay hindi kailanman kalimutan ang mga aral na ipinamana na sa kanila ng kanilang kasaysayan. At iyan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni James Galange, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.